Ito yung energy ng blessings guys, no? Especially sa mga kapiksi natin na may mga negosyo, mga kapiksi. Lalo pang magbo-boom yung mga negosyo nyo guys, no? So sa mga kapiksi natin na may mga negosyo, lalo pang magbo-boom yung negosyo nyo, uunlad, you will be so blessed, mga kapiksi. Actually yung blessings na dadating sa inyo, parang unti-unti, no? Parang unti-unti yung growth, unti-unti yung improvement, mga kapiksi, pero nagpa-progress siya, no? Ibig sabihin talagang nakikita nyo na umaandar, lalo na sa mga may negosyo, mga kapiksi. And yung hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Bear Months Kapalaran. Para ngayong September, October, November, December, mga kapiksi. Pero magkakaroon pa rin tayo ng fourth quarter reading, mga kapiksi, okay? So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe. Para sa inyo guys, magkakaroon kayo ng mga changes or pagbabago, no, ngayong bear months sa buhay nyo. May mga cycle na magtatapos, no, sa buhay nyo, and may mga bagong cycle naman na magsisimula sa buhay nyo, mga kapiksi. So you have to learn to let go of the old, guys, and welcome nyo yung mga magaganda and positive changes sa buhay nyo, mga kapiksi, okay? I'm sensing growth guys, no? Growth, paglago, ganyan, mga kapiksi, development. So it's good for you guys, alright? Another message, Aquarius, we have anguish energy, mga kapiksi. This is more on negative energy guys. Kailangan yung kumalma, mga kapiksi, and iwasan natin, no, na iwasan natin na tawag dito, ma-involve yan, ma-involve guys sa mga negative na tao, bagay, sitwasyon, mga kapiksi. You have to untangle yung mga negative emotions din sa puso nyo guys, no, kasi magkakaroon kayo ng suffering guys, or nagiging balakid yan yung mga negative emotions na yan, guys, para sa magandang bukas nyo. So ayaw natin na matapos yung 2025 na punong-punong kayo ng galit, mga kapiksi, and gusto natin na i-welcome natin yung 2026 na malinis lang, fresh lang, peaceful, di ba? Para buong taon, di ba, ma-okay tayo. So let go of the old guys, no? Alisin yung mga galit, anger, hatred, resentment. Iwasan yung pagiging mainitin ng ulo. Iwasan ma-involve guys sa mga toxic na tao, bagay, sitwasyon, para hindi kayo masyadong mag-suffer, Aquarius. And for some of you guys, no, with this energy, ibig sabihin nito, parang masyado kayong vulnerable sa attack, no? Ibig sabihin, mag-ingat kayo. You have to protect yourself guys, kasi baka maging ano kayo, attention ng mga pang-aatake ng ibang tao, pang-aabuso ng ibang tao, mga kapiksi. Baka mapagsamantalahan kayo ng ibang tao. So ayaw natin na malagay tayo sa ganong klaseng sitwasyon, kasi hindi nyo naman deserve yun, guys, okay? Alright. So matuto kayo na i-defend yung sarili nyo guys, kung kinakailangan. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano mawala si ex, paano pabalikin si ex revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. Okay, so Aquarius guys, kayo na-present ng King of Swords sa ating spread mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo. 4 na beses tayo maglalatag ng spread guys. Isa for September, October, November, December. Pero anytime sa loob ng bare months, pwede nyo siyang ma-experience mga kapiksi. And sa mga naghahanap guys, sa mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na nakatag sa description box. Lalagay din natin sa comment section mga kapiksi. Aventurine at saka si Trin guys, check out nyo na mga kapiksi. So, meron ditong presence guys ng earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka earth signs, actually earth signs mga kapiksi. Yeah, so unahin natin yung negative mga kapiksi, no? For some of you guys, maaari kayong mag-ingat kayo guys kasi ito guys, this is the energy of panloloko mga kapiksi, betrayal, trust issues mga kapiksi. Maaari may kinalaman sa pag-ibig ito guys, no? Especially kung earth signs yung person nyo or may earth element sila sa kanilang natal chart. Etong panloloko na to guys, this is more on money, parang money issues or money betrayal. Let's say for example, maaari mong ma-discover na pinipirahan ka pala ng person mo, lalo na yung mga nakilala nyo lang sa mga online tas hindi pa kayo nagme-meet mga kapiksi, yung mga nakikilala nyo sa mga dating apps guys. So medyo mag-ingat kayo dyan kasi pinapasukan ng scammer yung mga kapiksi nanghihingi ng pera. So mag-ingat kayo dyan, o kaya naman parang sinusugal nila yung imbis na pambili nyo sana ng pagkain, sinusugal nila, pinang-iinom nila, yung mga ganon. So medyo meron kayong money issues plus relationship issues ng person nyo guys. So yun yung nakikita natin dito sa spread na to mga kapiksi. So pag-usapan mabuti guys, and syempre kailangan maging open kayo sa isa't isa mga kapiksi. Ito yung energy ng blessings guys, no? Especially sa mga kapiksi natin na may mga negosyo mga kapiksi. Lalo pang magbo-boom yung mga negosyo nyo guys, no? So sa mga kapiksi natin na may mga negosyo, lalo pang magbo-boom yung negosyo nyo, uunlad, you will be so blessed mga kapiksi. Actually yung blessings na dadating sa inyo parang unti-unti, no? Parang unti-unti yung growth, unti-unti yung improvement mga kapiksi, pero nagpa-progress siya, no? Ibig sabihin talagang nakikita nyo na umaandar, lalo na sa mga may negosyo mga kapiksi. And yung sinasabi natin guys kanina na umiwas sa umiwas kayo sa mga gulo mga kapiksi, no? Umiwas kayo sa mga negative na tao, bagay or sitwasyon, sa mga toxic na sitwasyon mga kapiksi, kasi parang mapapasok kayo guys, no? Ibig sabihin parang merong sitwasyon na pwede nyong ikapahamak mga kapiksi. So medyo mag-ingat kayo doon sa mga may init na sitwasyon, or iwasan nyong ma-involve sa mga maiinit na sitwasyon guys, okay? Maaaring may mga opportunities din na dumating pa sa inyo sa kaperahan guys, no? Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko kung nagpaplano kayo ng side hustle or naghahanap kayo ng side hustle mga kapiksi, pagpasok ng bare months guys, maaaring matuloy yung mga side hustle na iniisip nyo. Pag sinabing side hustle, yung mga extra na pagkakakitaan mga kapiksi, mga racket, ganyan. So, aralin nyo lang ng aralan mga kapiksi hanggang sa talagang mapush yan ngayong bare months, okay? So, ito i-mind nyo na itong mga blessings guys, especially mga blessings sa negosyo, itong mga magagandang opportunities na to sa mga side hustles mga kapiksi. So, what else guys? Tingnan pa natin. So mag-ingat din kayo sa pag-handle ng pera mga kapiksi, no? Kasi kahit na blessed kayo guys, maaari pa rin kayong magkaroon ng konting problema sa kaperahan mga kapiksi, no? Especially pag na-scam kayo guys, no?
mag-ingat kayo sa mga pandoloko. Yun nga ang sinabi ko kanina, diba, na baka ma-discover nyo na niloloko lang pala kayo ng jowa nyo and pineperahan, no? Baka walang matira sa inyo mga kapiksi, baka akala nyo talagang totoong in love sa inyo yung person nyo, yung pala pineperahan lang kayo mga kapiksi. Baka maubos yung mga savings nyo, guys, only to find out na pineperahan lang kayo ng mga jowa nyo. So again, guys, be careful sa mga pagbibitaw ng pera mga kapiksi. For some of you guys, nakikita natin na kung meron kayo mga past lover mga kapiksi, maaari silang magparamdam sa inyo. Guys, pwedeng magpaparamdam sa pamamagitan ng mga kaibigan nyo, especially if meron kayong mga common friends. Parang ipapadaan nila sa mga kaibigan nyo, guys, makikikumusta sa inyo mga kapiksi, and magre-reconnect sa inyo. Not necessarily na makikipagbalikan, pero gusto nila na magkaroon ulit ng communication with you mga kapiksi. So depende kung gusto nyo or ayaw nyo. Excuse me. Nasa sa inyo na yan mga kapiksi. And for some of you guys, no, unti-unti nyo matutupad yung mga wish nyo, yung mga pangarap nyo. Parang bibigyan kayo ng sign ni universe, no? Bibigyan kayo ng sign ni universe na ito na yung mga sagot sa mga dasal mo. Paunti-unti, gradual lang mga kapiksi, hindi naman biglaan. Pero ang importante is meron na kayo nakikitang sign, nakikitang movement, nakikitang paggalaw sa inyong physical reality regarding sa mga dinadasal nyo. So it's a very, very nice energy for some of you. So yan, i-mind nyo na itong mga dreams coming true mga kapiksi. Yan yung mga positive energies na nakita natin para sa inyo, guys. So sa relationship pa rin, guys, no, nakikita natin na mukhang hindi talaga maganda yung takbo ng relationship nyo, guys. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, or yung person mo is fire sign. Maaaring magkaroon ng emotional pain mga kapiksi, yung mga pinagdududahan mo dun sa person nyo, guys. Kung nagdududa kayo sa kanila, kung ano may yung pinagdududahan nyo sa kanila mga kapiksi, maaaring ma-confirm, and it might shatter your relationship mga kapiksi. Ibig sabihin, pwedeng mawasak yung inyong relationship mga kapiksi. Para magkakaroon ng confirmation dun sa mga pinagdududahan mo tungkol dun sa person nyo, guys. Okay? So depende na lang yun sa inyo mga kapiksi. Syempre kayo na lang yung magkakaintindihan dyan mga kapiksi. And bago matapos yung taon, guys, no, especially kung meron talaga kayong mga nilalakad na mga documents, may mga nilalakad kayo ng mga approval, mga loan, or kung meron kayong mga trabaho na nilalakad, mga proyekto na nilalakad, guys, makukomplete yan, matatapos, makukomplete mga kapiksi. So yun yung sinasabi natin na may mga cycle na matatapos, guys, and may mga bagong cycle naman na maaari magsimula sa buhay nyo, Aquarius. Okay? So yan ang inyong energy, guys, ngayong bare months. Ay, by the way, bubunot pa pala tayo dito, nakalimutan ko. So, shuffle natin to, guys. Yung mga magaganda dito na nabanggit ko, i-mind nyo na lang sa comment section. Pwede nyo ibangga ito sa mga monthly readings nyo for September, October, November, December, guys. Para ma-check nyo kung ano yung magandang and positibong gabay para sa inyo. Yung mga positive, guys, yun yung i-highlight nyo. Okay? Ayan, so let go of the old and make way for the new. You may find yourself being distracted by random thoughts, fears, or doubts. Don't allow yourself to be governed by them. Simply observe and choose to take aligned actions and choices. So yun nga yung sinabi ko sa inyo, guys, na magkakaroon ng mga positive changes, may mga cycle na matatapos, and may mga cycle na panibago sa inyo. So you have to say bye-bye, no? Bye-bye old, hello new. Yan, so yan yung magandang title para sa inyo, guys. Bye-bye old, hello new. So magbabay na kayo sa mga sa mga luma, sa mga tapos na, sa mga
alam nyo yun, past na nangyari sa buhay nyo, and i-welcome nyo guys yung mga pagdating ng pagbabago, pagdating ng mga magaganda, no, mga magaganda opportunities, magagandang pagbabago. Doon kayo mag-focus guys, kasi dapat naka-focus tayo sa present and future na energy natin mga kapiksi. Okay? Alright. Excuse me. So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi, and for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.